Hello peeps! Kamusta po kayong lahat mga kabayan? Si Mang Jose po. Tama po yung nakita niyong thumbnail. Nagbebenta na po kami ng gamit para makabawas sa mga bit-bitin po namin pag-alis. So, isa na to sa mga ibabawas ko. Itong e-bike, medyo madumi. So, lilinisin ko lang siya. Tapos, pagkalinis ko, ipopost ko na siya sa marketplace. Ito lang ang naging kasangga ko ng mga panahon na wala pa akong sasakyan. Foldable. Tapos, ang speed limit nito is nasa 35 to 40 km/h. Mabilis. Ang battery niya is tumatagal ng 3 days. Basta bahay, trabaho lang. Kung alam nyo, from Millwoods to Bonidon. Hindi ko pa alam kung magkano ko siya ibibenta. Kasi hindi ko pa siya nakikita sa marketplace kung magkano yung value niya. For now, lilinisin ko muna. Para naman medyo maganda tignan pag pinost ko. Okay, pwede na. Medyo malinis na siya. Wala nang alikabok, I mean. Okay na. So, itatry ko na ngayon yung battery nito. Yun, may tunog pa. Okay, panalo. Meron pa siyang 4 bars. So, may ilaw siya dito. Yan. Tapos may phone holder siya. May charger sa ilalim. USB port. Tapos itong battery na to, bago lang to. Halos kasi kung isa kayo sa mga matatagal ng followers ko sa Facebook, isa ito sa mga nagpa-viral ng video ko nung nag-post ako na ninakaw siya sa Millwoods. Kasi bago lang ako noon, siguro mga 2 months pa lang ako dito sa Edmonton nung nabili ko to. And then nung ninakaw yung battery, hindi ko na siya nagamit. Kaya yung post ko sa video na yun is from Millwoods to Bonidon, nilalakad ko yun ng 1 hour and 17 minutes. Kasi wala pa akong idea kung paano mag-bus, kung anong gagamitin sa bus, kung saan ang bus stop. Wala akong idea talaga. Galing kasi ako ng Golden BC. So, kaya ngayon, yung battery nito is garantisadong bago pa. Kaya kung sino man ang gustong bumili, mag-comment lang kayo dyan. And sa Facebook ko, ipopost ko din siya sa marketplace. Sa Facebook is Mang Jose sa Canada. Same pa rin naman. Kasi ngayon, hindi ko na siya nagagamit dahil meron na kaming nakuhang hulugan na sasakyan. At the same time, makapal pang snow, kaya hindi siya kayang patakbuhin ngayon sa snow. Pero malapit na yung summer and ayoko naman kasing dalhin na siya sa kung saan pa man ako pupunta. Kasi nga gusto ko makabawas ng bit-bit at the same time makapagtabi kami ng pera, pamasahe. So tama yung nakita nyo sa thumbnail na nagbebenta na kami. Marami na kaming mga naipost at mga naibenta. Marami nagsasabi na maaga pa para magbenta kasi mabilis ng panahon, mabilis yung takbo ng oras, ng araw, na yung ayoko na magahol kami ng kakaligpit. Titignan namin kung ano yung pwedeng madala, kung ano yung pwedeng iwan, kung ano yung pwedeng ipabox na, kung ano yung bit-bit lang namin. Kasi nasa 1 year and 4 months na rin yata silang nandito. Tapos marami na kaming hindi naman namin totally binili. Karamihan dito sa gamit talaga namin is bigay lang talaga. Ang halos binili lang talaga namin is yung mga naging bagong damit ng bata, yung gamit namin sa kusina, sa pag-bake, tapos yung mga manika, yung mga toy, halos bigay lang din naman sa amin yan. Tapos ito nga nag-winter, ito nga nag-summer,
Bumili kami ng 2 electric fan. Tapos ibang gamit, katulad nito mga bed frame, desk, dresser, couch. Yung iba na yan, mga bigay na lang talaga. Tapos itong mga parang Durabox na to, binili namin yan. At saka yung isang unang-unang dresser ng anak kong babae. Kasi wala pa kami dating natatanggap na dresser na bigay. Meron nga pala akong mga ipinost doon sa Facebook ko or sa marketplace, ipopost ko rin yung iba. Pero yung iba kasi ibibigay ko ng free. Katulad nung dining table, kasi nag-promise ako doon sa nagbigay sa akin na wag kong putulin yung chain. Kasi nung binigay niya sa akin yon, bagong dating lang kami dito sa Canada, ang sabi niya is, bro, kung pwede wag mong putulin yung chain. Kung sino yung mga bagong dating dito na katulad ninyo na nagsisimula pa lang, ibigay mo na lang din sa kanila ng libre. So ngayon, hindi ko talaga siya ibibenta kasi nga as a promise. So ibibigay ko yon sa mga taong bagong dating dito, kung sino yung deserving. Una sa lahat, kung sino yung malapit kasi mahirap i-travel kasi glass top yun, tapos metal frame. Kaya kung sino yung mabigyan ng chance na medyo maganda yung tingnan nyo. Yan di ba? Maganda yung table na yan. Solid. So yung iba na ibigay ko na sa mga bumili na iba. Tapos yung iba pa kasi katulad ng microwave stand, yung microwave ko, hindi ko pa siya napopost. So plano ko rin ibenta tong TV na to. Yan. At saka although bigay lang sa akin yan, sayang, pandagdag din, di ba? Yung dresser ng anak ko, yung desk, yung gaming chair na isa, tapos itong mga couch, tsaka yung 2 couch pa sa sala. Meron din akong TV stand, parang production table. Lahat ng bed frame hindi ko siya binibenta. Ibibigay ko siya ng free. Pero yung mattress, yun po yung ibinibenta namin. So hindi ito second hand namin na binili, brand new ko ito lahat binili. So yeah, syempre gamit na ng mga bata. So kung sino yung interesado at gustong kumuha ng bed frame na free, padamay na rin ng bili ng mattress. ng mattress. Mag-comment lang kayo dito sa video na to. Tapos magre-reply na lang po ako sa inyo or i-PM nyo ako sa Facebook ko. Yan. Nasa baba din yung link ng Facebook ko. So at least makabawas kami ng gamit at the same time makapandagdag sa pamasahe namin kung sino lang yung mga willing. Pero kung talagang wala, siguro iwan na namin to sa susunod na uupa kung maabutan pa namin sila. Kung interesado ka or kung willing ka naman tumulong, thank you. Comment ka lang sa baba ng video na to. 2 twin size mattress at saka isang queen size na mattress. Yung mga comforter, dadalhin na namin yan. Tsaka yung mga unan. Kasi bumili ko ng vacuum bag para ma-compress siya. Safe, hindi siya masyadong malaki pag nilagay namin sa mga box. So yun. And yung mga ibang gamit namin, katulad ng mga appliances, kasi the rest naman nabenta ko na. Yung mga toys ng anak ko, yan, idodonate ko yan sa sa Goodwill. Last 3 months ago, ang dami ko nang dinonate sa Goodwill. Marami rin pala kaming bags. So yung 2 bike na ibenta ko na, yung isang Columbia bike niyan, tsaka yung isang bike ng anak ko. Basta lahat na makikita nyo na ipopost ko na lang or ipo-flash ko dito sa screen nyo. So yun lang siguro for now. Today is February. So palapit na ng palapit yung time na umalis na kami dito sa Edmonton. So thank you sa lahat ng mga nanonood ng journey ko from I think 7 months yung post ko na una. 7 months hanggang ngayon. Thank you sa lahat ng patuloy na nagsusubaybay, hindi nag-skip ng ads, at sa lahat ng patuloy na sumusuporta, lalo na sa mga bagong subscriber ko. Thank you, thank you. And sa lahat ng bagong followers ko sa Facebook, simula nung dumating ako, kaya kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, please consider subscribe. Maraming salamat in advance. Ito ang tunay na storya ng temporary foreign worker dito sa Canada. Subaybayan ninyo hanggang sa pagtapos ng work permit ko dito sa Canada, April 19, 2025, kung saan hahantong yung huling stay namin dito sa Canada. So for now, bye and maraming salamat. God bless you all.